Nagbukas ang eksena sa Stillwater, Minnesota, kung saan nagaganap ang isang kapana-panabik na kompetisyon sa pagkain ng hotdog. Ilang tao ang lumahok at pagkatapos ng ilang nakakapagod na round, idineklara ng referee ang mga resulta. Sa kasamaang palad, mabilis na tumaas ang galit at naputol ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang kalahok. Inaakusahan ng runner-up ang nanalo ng panloloko na iginiit na nasaksihan niya itong nagpasok ng hotdog sa kanyang bulsa. Ngunit lahat ng kanyang mga protesta ay hindi pinapansin at ang nanalo, isang napakataba na lalaki na nagngangalang Wayne, ay binigyan ng isang mapagbigay na tseke na $1,000 bilang kanyang premyo. Di nagtagal, habang sumasakay si Wayne sa kanyang sasakyan, hahanda ng umalis, nakarinig siya ng kakaibang ingay na pumukaw sa kanyang atensyon. Nagtataka, ibinaba niya ang kanyang bintana para mag-imbestiga, ngunit wala siyang makitang tao. Sa sandaling iyon, nakahanap siya ng hindi inaasahang presensya sa likurang upuan ng kanyang kotse. Sinubukan ni Wayne na humingi ng tulong ngunit mabilis siyang inatake ng misteryosong individual at sinipsip ang lahat ng taba mula sa kanyang katawan. Ito ay humahantong sa kanyang hindi napapanahon at masakit na kamatayan. Sa kabilang banda, ipinakilala kami sa dalawang ahente ng FBI na nagngangalang Dean at Sam na mukhang magkapatid. Habang nag-uusap sila, nalaman sa kanila ang tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Wayne. Nalaman nila na ang napakataba na lalaki ay tumitimbang ng malaking 316 pounds, ngunit ngayon, kahit papaano ay bumaba siya sa 70. Naiintriga nito ang mga ahente, kaya nagpa siya silang magpatuloy sa pagsisiyasat. Sa susunod na eksena, dumating sila sa istasyon ng pulis sa Stillwater at nakipagkita kay Sheriff Donna na siyang nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon tungkol sa kondisyon ng biktima. Ibinunyag ni Donna na ang biktima ay dumanas ng matinding pinsala sa loob, kabilang ang isang ruptured spleen, pierced liver, at collapsed lungs, bukod sa iba pang mga karamdaman. Nang marinig ito, nagtanong sina Dean at Sam tungkol sa posibleng mga kaaway ng maaaring mayroon ang biktima. Bilang tugon, ibinunyag ni Donna ang mga detalye tungkol kay Jim, ang runner-up sa naunang kompetisyon sa pagkain ng hotdog, na nakipag-ugnayan sa isang mainit na hindi pagkakaunawaan kay Wayne. Sa impormasyong ito, ang dalawang ahente ay nagmamadali sa tirahan ni Jim at nakita siyang nagsasanay para sa susunod na kompetisyon sa pagkain. Desperado siyang maangkin ng unang premyo sa pagkakataong ito. Sa kanilang pagsisiyasat, ang mga ahente ay nakatagpo ng mga kakaibang bagay na nagbibigay ng witchcraft vibes. Nang tanungin tungkol sa kanila, ipinaliwanag ni Jim na ang kanyang asawang si Mala ay isang gypsy na gumawa ng mga pampaswerte para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, habang sinisilip ni Sam ang kwarto, nakita niya ang isang gypsy bag na pag-aari ni Mala. Sa pag-aakalang maaari itong magamit bilang ebidensya, kinuha niya ito ng walang pahintulot at mabilis na umalis ang dalawang ahente. Pagdating pa lang nila sa kanilang motel room, masusing sinuri ni Nadine at Sam ang mga laman ng bag, na pagtanto lang na ito ay, sa katunayan, isang hex bag. Hindi nagtagal, naantala ang kanilang investigasyon nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagulat sila, si Mala, ang dumating para kunin ang kanyang bag. Kung paano niya nalaman ang lokasyon ng motel ay isang misteryo na maaaring hindi natin malalaman. Habang nagtatanong ang mga detective kay Mala, may ibinunyag siyang nakakagulat. Lumalabas na nagkaroon siya ng relasyon kay Wayne at pareho silang nagkikita sa mga regular na okasyon. Inamin din ni Mala na ginamit niya ang hex bag para pagpalain ang kanyang tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit nanalo si Wayne sa halos lahat ng kompetisyong sinalihan niya. Ang pinakahuling plano ni Mala ay hiwalayan si Jim at ibigay ang premyong pera sa Orlando. Narinig ang lahat ng ito, ang mga ahente ay naiwang nakatulala. Ang eksena ay pagkatapos ay pumunta sa isang lokal na health club kung saan isang babae ay nag-eehersisyo sa mga huling oras. Habang nakumpleto niya ang kanyang routine sa pag-eehersisyo, umakyat siya sa sukat para sukatin ang sarili. Umaasa ang babae na pamayat siya, ngunit sa kanyang pagkabalisa, ganoon pa rin ang timbang niya. Samantala, ang misteryosong figura mula kanina ay nakikitang nakakubli sa anino, pinagmamasid ang bawat galaw niya. Pagkatapos, sa isang pagkakataon, hinampas siya nito mula sa likuran, nawala ng malay, at sinisipsip ang buong katawan mula sa kanyang taba. Kinabukasan, dumating sina Dean at Sam sa lugar ng pagpatay. Natuklasan nila ang isang nakababahalang pagkakatulad sa pagitan ng biktimang ito at ng nauna, pareho silang nawala ng labis na timbang bago ang kanilang hindi napapanahong pagkamatay. Higit pa rito, may nakitang kakaibang marka ang mga ahente sa tiyan ng namatay na babae na ipinapalagay nilang isang marka ng pagsipsip. Pagkatapos nito, tatanungin ni Dean ang taong namamahala sa gym, habang si Sam naman ay pumunta sa morgue para suriin ang bangkay ng unang biktima. Ayon sa gym in charge, ibinigay niya ang susi sa biktima at umalis ng maaga dahil may date siya na pupuntahan.
Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, nag-abot ng tisyo ang in-charge nang mapansin ni Dean ang katulad na marka ng pagsipsip sa kanyang likod. Agad niya itong tinanong tungkol dito, ngunit nagulat ang babae at hindi umimik. Pagkaraan ng araw na iyon, nagkita ang dalawang ahente sa kanilang motel kung saan sila nagpapalitan at pinagsama ang kanilang mga natuklasan. Ibinahagi ni Dean ang kanyang natuklasan tungkol sa marka ng pagsipsip ng in-charge ng gym, ipinahayag na kamakailan siya ay sumailalim sa makabuluhang pagbaba ng timbang sa Canyon Valley Spa. Upang magukay ng higit pang impormasyon, pumunta ang dalawa sa iisang spa na tila nag-aalok ng isang misteryosong paraan para pamayat ng hindi nagda-diet at nag-eehersisyo. Pagdating doon, nagpanggap sina Dean at Sam bilang mga personal trainer na naghahanap ng trabaho. Sinasabi nila na mayroon silang mga taon ng karanasan sa larangang ito. Sa swerte nila, ang mga may-ari ng spa, Larry at ang kanyang asawa, Maritza, bilhin mo ang kanilang kwento at tanggapin sila. Pagkatapos ay magsisimula silang ipaliwanag ang kanilang background at ang mga natatanging serbisyong iniaalok nila. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kinuha ni na Larry at Maritza si Sam bilang trainer, habang si Dean ay nakatalagang magtrabaho sa food service department. Sa paglaon, nakita namin ang sheriff na si Donna sa parehong spa, umaasang makahanap ng nakaka-relax na pahinga mula sa kanyang mga tungkulin. Nag-schedule siya ng session kasama si Maritza at ipinakilala ng huli ang konsepto ng cupping, isang pamamaraan para sa pagbaba ng timbang. Iginiit ni Maritza na kahit ang mga celebrity ay gumagamit ng diskarteng ito dahil nag-aalis ito ng mga lason sa katawan. Sumasang-ayon ng hindi pinaghihinala ang sheriff sa pamamaraan ng hindi ito pinag-iisipan. Ngunit pagkatapos niyang makatulog, biglang inilabas ni Maritza ang kanyang napakapangit na proboscis at sinimulan sipsipin ang taba mula sa katawan ng sheriff. Sa ibang bahagi ng spa, makikita si Dean na nagtatrabaho sa kusina, naghahanda ng mga pagkain para sa mga bisita. Samantala, nasumpungan ni Sam ang kanyang sarili sa isang medyo hindi komportable na sitwasyon habang siya ay offered na gumanap bilang isang yoga instructor na ginagabayan ng isang klase sa pamamagitan ng iba't ibang pose. Ngunit lumalabas na ito ang perpektong pagkakataon para mangalap ng higit pang impormasyon. Maingat na pinagmamasdan ni Sam ang mga kliyente at nakakagulat na nalaman nilang lahat sila ay may mga marka ng pagsipsip sa kanilang likod. Pagbalik sa kusina, gutom na gutom si Dean, kaya itinago niya ang isang mangkok ng puding sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa basement at nagsimulang mag-enjoy dito. Nang matapos kumain si Dean, isang hindi inaasahang sensasyon ng bum-alot sa kanya habang nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo at pagkahilo na nagpapahiwatig na ang puding ay naglalaman ng mabigat na dosis ng sedative. Ngunit bago siya tuluyang mamatay, nagawa ni Dean na ipatawag ang kanyang kapatid na agad na humingi ng tulong. Sa susunod na eksena, nang makarating si Sam sa basement, nakita niya si Dean na nakahiga sa tabi ng isang tumpok ng kamote. Pagkatapos matutunan ng tungkol sa nakadroga na puding, galit niyang hinarap ang chef. Sinusubukan ng huli na i-claim ang pagiging inosente, ngunit nang patuloy na nagpumilit si Sam, ibinunyag niya na napilitan siyang magdagdag ng mga pandagdag sa mga pinggan sa utos ni na Larry at Maritza. Kinagabihan, sina Sam at Dean ay nakikipag-usap kay Donna, na sabik na ibinahagi ang kanyang kagalakan sa pagkawala ng 10 LB sa kanyang unang araw sa Canyon Valley Spa. Ipinagtapat din niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nakaraan na isiniwalat na iniwan siya ng kanyang asawa dahil siya ay makapal at mahilig sa pagkain. Mula sa araw na iyon, gusto niyang maging maganda at kanais-nais muli. Si Donna ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon ngunit walang anumang resulta, ngunit ngayon sa Canyon Valley Spa, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang hiling. Habang nagpapatuloy ang kanilang talakayan, inilipat ni Sam at Dean ang pagtuon sa mahiwagang koneksyon sa pagitan ng spa at mga pagpatay na kanilang iniimbestigahan. Ibinahagi nila ang paksa ng mga marka ng pagsipsip at sa kanilang pagtataka, ipinakita ni Donna ang parehong marka sa kanyang sariling katawan. Gayunpaman, iginiit niya na ito ay resulta ng pamamaraan ng cupping ni Maritza. Pagkatapos ay nagtanong ang mga ahente tungkol sa puding at kinumpirma ni Donna na kinain niya ito bago ang kanyang sesyon. Nang marinig ang lahat ng ito, ikinonekta ng magkapatid ang ilang mga tuldok at sa wakas ay napagpasyahan na si Maritza ang pangunahing sospek sa likod ng mga pagpatay. Sa kabilang banda, nalaman din ng masamang mag-asawa na sina Sam at Dean ay mga undercover na ahente. Nagdudulot ito sa kanila ng panik at nagpasya silang alisin ang ebidensya sa lalong madaling panahon. Sinimulan ni Maritza na itapon ang mga lalagyan na puno ng taba sa basura, ngunit sa parehong oras, pumasok sina Sam at Dean at sinalo ang kanyang kamay. Ngayong nahuli na siya, nagpasya si Maritza na maging malinis sa lahat ng bagay. Ibinunyag niya na siya ay isang fish taco, isang matabang nilalang na nagmula sa Peru.
Gayunpaman, itinatanggi niya ang pagiging isang mamamatay tao na iginiit na siya ay isa lamang parasito na walang intensyon na magdulot ng pinsala. Sinasabi ni Maritza na ang kanyang pagpapakain sa labis na taba ng mga tao ay lumikha ng sitwasyong kapwa kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao na magbawas ng timbang. Kapag tinanong tungkol sa mga pagpatay, sinabi niya na ang may kasalanan ay si Alonso, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na nagtatrabaho sa kusina. Samantala, kinumpronta ni Larry si Alonso tungkol sa kanyang mga maling nagawa at hinihiling na umalis siya kaagad sa spa. Gayunpaman, nagagalit lang ito sa mamamatay tao at nauwi rin siya sa pagpatay kay Larry. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Larry ay nakarating sa mga ahente makalipas ang ilang sandali at nang ipaalam nila kay Maritza ang tungkol sa bagay na iyon, naiwan siyang nawasak at nagdadalamhati. Nang mas tanungin pa, inihayag niya ang backstory ng presensya ng kanyang kapatid sa spa. Ipinaliwanag niya na dinala niya si Alonso mula sa Pero nang may pag-asang maalok sa kanya ang mas magandang buhay. Ngunit isang araw, halos mapatay niya ang isang kliyente sa pamamagitan ng pagkuha ng labis na taba. Napagtantong isa siyang bombang pang-oras, ibinaba siya ni Maritza sa kusina, pinayagan lamang siyang kumain ng taba na nakaimbak sa mga garapon. Sa kasamaang palad, habang mas nililimitahan niya ang kanyang pag-access, mas lalong hindi nabubusog ang kanyang gutom na humahantong sa isang serye ng mga pagpatay. Ang paghahayag ay nag-iwan sa mga ahente ng walang pagpipilian kundi ang tugisin si Alonso, kaya nagtanong sila tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Maritza, na naghahangad ding ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa, ididirekta sila sa basement ng walang anumang pag-aalinlangan. Kasunod nito, tumungo sina Sam at Dean sa madilim na basement para hanapin si Alonso. Habang dahan-dahan silang sumusulong, nakakatagpo sila ng mga bahid ng dugo sa kanilang landas. Sa kalaunan, pumasok sila sa isang silid kung saan natuklasan nila ang walang buhay na katawan ng chef na brutal na pinunit ang kanyang lalamunan. Naiinis ang mga ahente sa eksena, ngunit nagpasya silang ipagpatuloy ang pag-explore sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang inatake ni Alonso si Sam mula sa likuran at naghanda na sipsipin ang lahat ng taba mula sa kanya. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Dean sa takdang panahon at nilaslasan ang lalamunan ni Alonso, sa wakas ay winakasan niya ang kanyang buhay. Kasunod nito, dumating ang mga pulis sa spa para hawakan ang mga bangkay habang nilapitan ni Sam si Maritza at inalok siya. Ipinaalam niya sa kanya na nagsinungaling siya sa pulisya tungkol sa kanyang iligal na negosyo para iligtas siya sa panahon ng pagkakakulong. Ipinahayag ni Maritza ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya, ngunit sinabi sa kanya ni Sam na pinakamainam kung babalik siya sa Peru. Doon, makakasama niya ang kanyang mga tao at mamuhay ng maligaya magpakailanman. Medyo sumasalungat si Maritza tungkol sa ideya sa pagpunta niya sa States para tuparin ang kanyang pangarap. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sumang-ayon siya. Nagtatapos ang episode habang ang magkapatid ay bumalik sa kanilang mga bunker at nag-uusap tungkol sa kanilang buhay pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.